Good day sa inyo. Nagbabalik ang inyong mga makabayang doktor, si Doc Willie at Dr. Liza Ong. Magbibigay naman tayo ng mga tips. Ano naman yung mga pagkaing mayaman sa iron? Kasi nakita ko kanina na napakaraming mga tanong tungkol sa anemia. So, laging tanong, Doc, ano ba pwede kong kainin kapag mababa ang aking blood count o ang aking CBC? So, ito yung ating mga gagawin. Una muna, itong iron, ito yung pinaka-common o sa buong mundo na pagkukulang sa mga bata, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga may edad, sa mga adult. So, iron deficiency anemia. Napakaraming may problema nito, lalo na dito nga sa mga bansa na kulang ang pagkain o kaya yung maraming bulate. Nagkakos din yan ng anemia. So, anong mangyayari kapag kulang ang ating iron? Sintomas nito yung anemia nga, anemic, maputla. Kulang sa hemoglobin, kulang yung bilang ng dugo sa CBC. Tsaka napapansin nila, yung mga buntis, marami sa mga mahihirap, pagbuntis, nagkukulang din sa blood. So, nagiging anemic. Bakit? Kasi kapag ang isang babae ay buntis, kailangan niyang gumamit ng mas maraming dugo. Yung dami ng dugo niya, kailangan madagdagan ng 50% mula dun sa dati. Kasi yung 20% nun ay gagamitin na agad nung sanggol. Para sa sanggol yon. Tapos manganganak pa siya, duduguin pa siya. So, kailangan magpadami ng dugo. So, papadamihin mo rin yung iron. Kaya nga, hindi ba ang mga buntis, bago magbuntis, binibigyan na sila ng iron supplement. So, sa ating mga kababaihan, kapag kayo ay binigyan ng iron, yun ang dahilan. Tapos, doon naman sa mga bata na kulang naman din o anemic, nakikita nila hindi makapag-aral mabuti, mas mababa yung IQ nila. Kaya sa mga feeding, tinitignan nila na yung mga pagkain binibigay talagang iron fortified o yung dinagdagan ng iron para tumaas naman yung IQ ng mga bata. At saka pag anemic ka, hindi ka makatrabaho kasi nga mapaguring ka, hinihingal ka, mahina ang katawan mo. Humihina din ang immune system ng mga anemic. Tapos, mapapansin nyo kapag anemic kayo, ginawin kayo kumpara sa iba. Kasi nga kapag may anemia, hindi maka-maintain ng body temperature. So, mas madaling ginawin sila. Tapos, yung mga binatilyo natin sa mga nanay, kapag nasa age na nagti-teenager na yung inyong mga binatilyo, pakainin nyo rin sila ng mas maraming mga beef, karne. Kasi kasi source po yan ng iron. Dadami kasi yung muscle mass nila o magkakaroon na sila ng mas maraming muscle. Kaya kailangan pakainin natin sila ng mga pagkaing mayaman sa iron para mag-build sila ng muscles, kundi magiging anemic din sila. Tapos, habang tayo ay kumakain ng iron, maganda, kakain din tayo ng mga pagkain mayaman sa ascorbic acid o yung tinatawag na vitamin C para ma-absorb natin yung iron. Ang vitamin C kasi ay tumutulong o nagpapa-increase ng paggamit o yung bioavailability ng ating iron. So, bagay pagsamahin ang vitamin C at yung mga pagkain mayayaman sa iron. So, kainin natin ng sabay. So, eto ang mga source ng iron Yung mga cereals, tignan nyo kung merong iron. Tapos, ito ulit ating patatas with skin, with balat. Linisin nyo lang mabuti. Marami din yung iron. Yung mga lahat ng berdeng gulay, beef liver. Tapos ito, nilagang itlog. Meron din yung iron. So, pwede niyong ipakain sa mga bata. At syempre, mas gusto natin, di ba, sabi nga natin, kakain din tayo ng may vitamin C, kaya kailangan mo, kung kakain kayo ng tinapay, mag-orange juice kayo.
Tapos yung inyong mga pasta, spaghetti, yung mga sauce, mga mechado, menudo, lagyan nyo ng maraming kamatis, yung inyong mga mechadong baka, mechadong manok, menudo, lagyan nyo ng mga tomato sauce o kaya ng kamatis kasi bagay yan, lutuin ng magkasama para makuha nyo yung benepisyo ng vitamin C at ng iron. Sa mga nanay, yan ang tips natin sa inyo. Okay, ako naman, Doc Lisa. Ito ang hinahihintay ng lahat. Tulungan mo ako. Kailangan mo yan. Kailangan natin to. Pampatangkad tips. Tayong mga Pampatangkad. Pinoy, Pwede. marami nang matatangkad ngayon na Pinoy. Maraming pampatangkad. Ito si Doc Lisa, papakita ko. Ibubuking ito. Doc Lisa, ano pampatangkad tips mo? Tulog. Hindi. Meron kang mataas na sapatos ngayon. Okay. Step in. Bagay na bagay. Ano, ipit yung paa mo, ha? Nakadagdag ng 2 inches. Nakadagdag ng 2 inches. Nandito yung height natin. Tama ba? Okay. Ano, nakabaliktad, naka-reverse. Hindi, iano ko na sa'yo eh. Hindi ako na magre-reverse. Yan. Sige. So, daya yan, pampatangkad. Pero syempre, pampatangkad tips natin, ang tangkad natin hanggang mga kadalasan 21 years old eh. Habang bata pa, hanggang 21 years old, dyan talaga pinakamabilis tumangkad ang bata, ang teenagers. Kaya habang bata pa, yung mga anak natin, papakainin ng mataas sa calcium, sasabihin sa ni Doc Lisa mamaya, mga calcium-rich foods, mataas tapos sa vitamin B, mataas sa protina, pampatangkad lahat yan, di ba? Tsaka kompleto yung pagkain. Tapos yung mga masustansyang pagkain. Pag kulang kasi yung kinakain ng bata, medyo mas maliit sila. At para sa atin naman to, matanda o bata, kailangan natin to, pampatigas ng buto ay exercise, ha? Galaw-galaw ng paa, 30 minutes walking, malaking tulong ang exercise para tumigas ang buto. Yan, exercise kailangan para tumigas ang ating buto. Mas gumagawa kasi ang buto natin pag tayo ay nag-exercise. Diba? Paano titibay ang buto? Paano titigas ang buto natin? Pag nag-exercise. Let's say, nagja-jogging ka. Ito, sa tuhod, sa paa, sa hips. Pakita natin sa hips. Mas tumitigas ang buto. Ito kasi ang bone formation. Pakita natin, Doc Lisa. How is bone formed? And, ito yung buto natin. May dugo sa loob. May arteries, may veins. May parte dito gumagawa ng buto at meron dito natatanggal din yung buto. So, balance yan. Ginagawang buto, natatanggal yung buto. Pag tumatanda na, halos hindi na gumagawa ng buto, natatanggal. Kaya nagiging marupok, pag may edad, nafa-fracture, nababalian, humihina ang buto. Kaya habang bata pa, below 21, kain ng mga calcium-rich foods, pampalakas, pampatigas ng buto. Pero, ang pagkain ng calcium, tuloy-tuloy yan, kahit anong edad po pwede. Pero mas maganda, Doc Lisa, yung pagkain ng calcium-rich foods before 30 years old. Kayong wala pang 30, nanonood kayo ng FB Live, swerteng-swerte kayo. Alam mo bakit? Pag uminom kayo ng gatas, kumain kayo ng calcium-rich foods, wala pa kayong 30, pwede pang magpatigas yan ng buto ninyo. Ha? Kami, na mga lampas 30, kahit ubusin natin kahit gaano karaming gatas, may tulong pa rin, pero halos mahina na. Ha? Kaya habang bata, dyan nakukuha yung tigas ng buto, yung lakas ng buto, para tumangkad. Bakit? Pag mahina ang buto mo, lalo na sa mga may edad, nakita nyo, tingnan nyo si lolo-lola, mas pandak sila. Bakit sila mas pandak? Bumababa sila ng mga 3 inches, 4 inches, mas pandak sila. Paano yung buto nila sa likod? Humihina, ha? Nagdidikit-dikit yung mga buto. Merong mga disc yan sa gitna ng buto, lumalambot, bumababa. Ito, pumapandak. At nakukuba din sila. Pag nakuba, papandak na naman. Pati yung leeg, bumababa, yung likod, nakukuba, lahat humihina. Ito, umiiksi, tumatabingi. They can lose kahit mga half feet, minsan 6 inches ang nawawala. Kaya kailangan talaga yung posture. Tapos, pero yung tangkad natin, syempre sasabihin mo, Doc, ginagawa ko naman lahat to. Bakit ay tumangkad? Nakukuha din natin sa tatay at sa nanay natin.
Pag yung tatay, nanay natin, matangkad, 5'8", 5'10", 6-footer, matangkad din kayo. Diba? Tapos pag yung magulang natin maliit, medyo mababa, mababa din tayo. So, namamana. So, partly namamana, partly dito sa exercise natin tsaka yung mga ginagawa natin. Ang isang tip nga ni Doc Lisa, kung gusto nyo palagay natin, hindi ka matangkad, gusto mo maging matangkad ang anak mo, kailangan yung partner mo medyo matangkad, di ba? Makuha mo yung good genes. Medyo matangkad yung isa hindi ganun kataas para balanse yung mga bata. Plus, ang napakahalaga sa bata, lahat na nakikinig ng mga bata, lahat ng mga magulang, kailangan matulog na maaga. Matulog maaga, bago mag-alas 10, tulog na. Gusto mo nga 9 o'clock 9 o'clock higa na, tulog na ang bata. Bakit? Pag matutulog ang bata ng maaga, gagawa ng growth hormone yung katawan nila. Yung growth hormone, yan ang napakaganda, pampahaba ng buto. Pampahaba ng buto ang growth hormone. Kaya yung mga batang maaga ang tulog, mas tumatangkad. Pero syempre, dapat okay din yung genes nila, yung hereditary, okay din na medyo matangkad din yung parents at maaga sila matutulog, okay pa yung calcium, tatangkad sila, hahaba yung mga buto nila. Kaya may nagsabi nga sa akin karamihan ng pag-child star, di ba? Pag-child star, lagi kang puyat, minsan mas mababa sila kasi nga laging puyat, hindi nakakagawa ng growth hormones yung katawan. Paglampas na tayo 21 years old, siguro hanggang mga 25 pwede pa tumangkad, pero minsan hanggang doon na lang So, tulog, pagkain, exercise, tsaka yung hereditary, namamana sa magulang. Pero kung lampas 30 years old ka na, pwede pa rin. Exercise pa rin tayo. At meron mga calcium supplements, konting araw, maganda rin yung araw, vitamin D, nakakatulong din sa buto. At tayong may edad na, ang magagawa na lang natin ay exercise, di ba? Pang-stretching na lang magagawa natin nila, Doc Lisa. Tama ko dito. So, stretching na lang magagawa natin. Dapat diretso, bawal yung nakakuba, di ba? Yung ulo nakaganon. Marami sa kailangan diretso yung ulo, diretso yung likod. Kasi pag tumabingi yan, mababawasan ka ng mga 2 inches. At isa pa, may tulong yung stretching at pagmamassage din para lumuwag yung mga buto natin sa likod. Ipapakita natin. So, ang pinapakita ko nga, Doc Lisa, yung stretch, ganito Diba? Diretso yung kamay. Diretso yung kamay. Tapos, pwede niyo ako sabayan. Nagawa ko na to dati. Ulitin natin. Pero pampatangkad lang to. Diretso kamay. Inhale. Taas. Inhale. Taas kamay. Sabay tiptoe. Naka-tiptoe ako. Ayan. Tiptoe. Inhale. Tiptoe. Tapos baba, mga 5 seconds. Inhale, tiptoe. Yan. So, pang-stretch yan. Diretso kamay. Inhale. Para madiretso natin, ha? Kasi mamaya hindi na madiretso itong kamay niya. Pwede rin itong gawin nakahiga. Nakahiga. Straight ang kamay, diretso. Tapos yung mga stretch ko, pinapakita ko yung konting stretch sa likod, konting stretch para lumakas ang ating likod. Meron din akong back stretch Minsan, bihira ko ito pinapakita Hawak yung kamay sa tuhod, tapos ganito, back stretch. Lisa yung shoulder ko, pakita mo. Back stretch, yan to. Na-stretch dito sa may back. Dahan-dahan lang kung kaya nyo. Madalas, kung nakasakay ka ng kotse, after 1 hour, sakit na likod mo, sakit ng balakang, yan. Hindi lang masakit, sasakit, papandak pa tayo, sisikip yan. So yan, ini-stretch ko yung back ko, punta ka sa gas station, stretch mo mga 10 beses ganito, konting ganitong stretch, konting ganito, para lumuwag dito. Tapos yung ganitong stretch, Doc Lisa, microphone, yan, konting ganitong stretch, konting ganitong stretch, for back stretch yan. So, pinakita natin, marami pa akong tips, pampatangkad. Ito tayo. Yan, pampatangkad tips. Meron tayong mga pictures na pampatangkad. Yan. Ito, tulungan ako ni Doc Lisa. Kita natin yan. Yan ang curvature ng katawan natin. Oh. Kita mo. Diba? Kailangan maayos yung curve mo. Kung masyadong kuba, hindi maganda. Ito nga, Doc Lisa. Yes? Ito, sa spine yan
Yes, Doc Lisa? Ito. Oo. Ang ating buto sa may leeg, kailangan may curve yan. Ka-curve hanggang dun sa may chest. Tapos may another curvature na naman siya dun sa may bandang tiyan hanggang dun sa ating puwet o balakang. Ito yung sinasabi natin na ingat tayo sa mga tabingi. Ayan ito mo yung tabingi. Diba? Oo, may nakuba, Kuba. may scoliosis. Tuturo ko. Ito yung kuba Ito sa elderly, may edad mga 3 inches na wala sa kanya. Pumandak siya dahil dito sa kuba. Habang bata pa, magi-stretch, papamassage, papaluwagin to. Kasi pag hindi mo aayusin yan, pakuba ng pagkuba, pag lolo-lola na, senior na, pag ganito nakakuba, hindi na natin maayos. Habang nakukuba pa lang, ayusin na, idiretso na. Minsan may tulong din yung chiropractor. Ito, scoliosis, sobrang S, ito mo S. Yes, masakit to sa likod. Masakit to sa likod. Ito naman, kabaliktaran. Doc Lisa, ikaw to. Kyphotic. Hyperlordosis. Lordosis pala to, yes. Ito yung mas, dun sa may chan, mas nakaumbok, tapos Lisa, medyo a lordosis. little nakukuba. Yung ibang mga model, gusto nila lordotic sila. Parang nakalabas yung puwet, pero hindi maganda. Dapat yung diretso ang pinaka-ideal natin. Okay? Yan, pinapakita natin. Tapos ito ang dahilan din bakit pumapandak ang tao. Ito, Lisa. Ito rin yan, spine natin. So, ito actual model natin. Napakaganda na actual model natin. Ito yung likod natin. Mahawakan niyo yung buto niyo sa likod. L1, lumbar 1, lumbar 2. Ano pala yung mic mo? Lumbar 3. Lumbar 4. Ito. Yan, hanggang dito. Dito sa puwet natin yan, Meron tayong maliit na buntot dito. May maliit na buntot. Sacrum. Tapos dito lumalabas yung mga nerves. Ang pinakamahalaga sa likod natin, meron tayong mga intervertebral disc. Ito, ang ganda nito, mga parang goma siya, rubbery, cartilage siya. Ang ganda, Ganda nito mga buto. Itong buto, itong intervertebral disc, kailangan healthy siya. Kailangan makapal siya, healthy. Kasi pag lumambot to, naging manipis to, papandak tayo. Pag naging manipis yan, papandak tayo ng papandak. At pag naging manipis to, dahil kulang sa exercise, hindi nag-i-stretch, o baka na-injury, nagbuhat kayo ng mabigat, na-slip disc, nako, tumabingi ito, delikado. Kaya sabi ko, wag magbubuhat ng mabigat, tama lang yung pagbuhat. Tapos lahat ng mga nerves natin dito lumalabas. Ito yung mga nerves na nagko-control sa kamay, sa paa, sa katawan, sa hita. Pag ito naipit, dahil nga bumagsak to, nagbuhat ka ng mabigat, sumakit ang likod mo, naipit to, napakasakit nito. Nerve pain, napakasakit nito. Kaya ingat kailangan ma-exercise, papalakasin ang likod. Exercise para lumakas ang likod, para hindi pumandak. Okay, huwag din magbubuhat ng mabigat, tama lang paraan ng pagbubuhat. Okay, lagay niyo yung mga comments nyo. Yes, Doc Lisa, meron pa papakita dito. Next. Hopefully, makukuha ko to. Be stable. Ating book. Osteoporosis din, Yung problema natin sa osteoporotic, pag may edad to, Doc Lisa, pakita mo, kyphotic din siya. Diba? Tabingi Mga ilang, ito sa edad, by age, tingnan mo to sa baba. Pakita natin to sa baba. Yan, age 55 years old. Ito, diretso pa, 65, kuba na. Hindi naman kailangan maging kuba Basta maganda exercise, sundin yung mga stretch ko. Ito, age 75. Yan ang osteoporosis. Kaya kailangan nyo rin, para hindi lumambot ang buto, yan talaga nakakakuba din yan, ay kailangan mo ng calcium. Yan ang calcium natin. Good eating habits. Kailangan, di ba? Calcium-rich foods. Sinabi ko sa inyo, no smoking, limit alcohol. Yan ang tips natin, So, anong risk factor? Bakit pumapandak? Ito ang osteoporosis. Pakita natin, Doc Lisa. Ang ganda, Ito, pinakita ko sa inyo actual model. Di ba? Sabi ko, maganda tong cartilage.
Sabi ko sa inyo, ayaw natin lumambot. Ito, mild osteoporosis. Kita mo, nasisira na yung buto. Ito ang malala. Ito ang normal. Ito, mild osteoporosis. Ito yung severe. At anong reason bakit lumalambot ang buto at pumapandak ay kakaedad. Yung mga babae na maraming anak, Doc Lisa, di ba? Pag maraming baby, yung bata nakukuha yung calcium. Hindi nag-exercise. Sabi ko, di ba, exercise pampatigas ng buto. Mahina kumain sa calcium-rich foods. Hindi na gano'n nagpapaaraw, vitamin D. Yan. Maaga ng menopause. Smoker, nakakasira sa buto. Alcohol. At kung may mga sakit. Sinabi ko kanina, kidney problem, thyroid problem, at pag may mga parasites, at ang steroids din na tableta. Pag-iingatan natin. Okay? Tapos, habang nandito tayo, Doc Lisa, papakita ko na rin ang isang magandang tip para sa likod at leeg. Usapang buto na rin. Hindi ko pa ito napapakita for the first time. Salamat po sa lahat na nagla-like, sa lahat na nagla-love, lahat na nag-share. Ito, mag-ingat po kayo dito. Mga nakasakay sa kotse, sa bus, lalo na reckless ang driver natin, mga bus driver, may mga reckless, ingat kayo, di ba? Mabilis ang sasakyan nyo. Biglang nagpreno, pakita mo yung whiplash, Doc Lisa, yan. Pag bigla nagpreno, ito ang pwede mangyari. Nakaharap ka. Bigla nagpreno, kita mo nangyari sa ulo. Ayan, bagsak yung ulo. O biglang bumilis, bagsak, di ba? Whiplash yan. Parang pumalo eh. Ibig sabihin ng whiplash, Doc Lisa, parang meron kang whip, yung pamalo ng let's say, sa kabayo, meron pamalo. Whiplash eh, palo, balik. Yan, delikado yung ulo. Pag hinto, stop. Tapos pag biglang stop, gaganon yung ulo. Yan ang nakaka-paralyze ng katawan. Pakita mo ano mangyayari, ha? Meron ako mga kaibigan na whiplash, car injury. Kadalasan kotse to. Sa kotse. Kaya yung mga na-aksidente, kita mo. Pag biglang bumagsak yung ulo, Doc Lisa, pakita natin. Kita mo anong injury mangyari, Spinal nerve, naiipit, Yung disc, yung vertebra, nasisira. Tawag dyan, hyperflexion. Okay? Downward motion ng ulo. Nagkakaroon ng injury dito. Yan, sira. Pakita natin, nasira. Napunit. Kailangan mo na neck brace dyan. Delikado yan, ha? Ayaw mo maipit yung nerve. Ito naman, kabila, hyperextension. Ibang injury naman to. Diba? Ang nasisira yung disc nila. Kita mo yung sa loob, nasira, See, napupunit din. Tapos, bukod dyan, pati muscle. Actually, okay lang yung muscle. Yung muscle, gagaling pa eh. Pero yung muscle mo, napupunit din, Tapos, sa pagbagsak ng ulo, tingnan mo mangyayari sa ligament. Yung mga ligament, yung mga litid sa leeg, napunit yung sa likod. Dahil nagbagsak, bagsak yung ulo. Kaya sa mga kotse, ingat. Pagsuot ng seatbelt, kung reckless yung bus driver, jeepney driver, ingat tayo, wag magpapatakbo ng mabilis, lalo na kung lasing. Ha? At ang pinakadelikado sa lahat, hindi lang yung muscle, hindi lang yung litid, hindi lang yung buto, yung nerves. Tandaan nyo, ginawa ng Diyos ang spinal cord, itong mga disc natin sa likod, para protektahan yung nerve sa loob, yung utak at yung nerve. Dahil naipit, spinal cord injury. Pag napunit to, pwedeng maparalyze. Yan ang whiplash injury. Bukod pa sa injury sa utak. Yan ang binabantayan natin. Whiplash injury. Ha? So, ingat sa kotse, ha? Meron mga kilala na whiplash. Bakit? Aksidente. Very common accident. Ayoko kayo ma-accident, kaya para hindi tayo magkaroon nito, wear seatbelt. Magte-text while driving, ha? No texting while driving, Doc Lisa. At tatanggalin muna natin to para hindi mahulog ang ating patungan. Yan. Yes, basahin natin mga tips. Yan, sumakit daw ang likod, parang mainit. Yes, Doc Lisa. Bago ko, papakita ko rin yung pinuntahan natin sa Tondo. Oo. So, maraming mga comments dito. Back pain, neck pain,
So sabi nga, nakakatulong ang paglagay ng seatbelt. Seatbelt, no choice eh. Lalo na pag kayo ay nasa highway o sa mga expressways, lifesaver ang mga seatbelt. Kasama natin si Harris Acero. Kaibigan natin si Harris. Long time no see, Harris. Hi, Harris. Salamat, Doc. Yes. Okay, wow, thank you from Australia. Okay ba? Kakaiba topic natin ngayon. So, kompleto na kayo sa tips, pampatangkad, yun ang promise ko. Mga pagkain para sa buto, Doc Lisa, calcium rich. Ang Pwede, mga high calcium mahilig ka sa food. dilis, di ba? Dilis. Pati yung dilis. buto pwede kainin. Oo, nandun yung calcium. Siyempre, ang gatas, keso. Yes. Yan, marami yan lahat na calcium. Tapos, bago tayo mag-end, salamat sa lahat ng muambati, salamat sa lahat na nag-share. Thank you very much. Lahat ng nag-check, lahat na nagla-love, maraming salamat. Papakita ko lang yung pinuntahan namin sa Tondo. Nakita namin itong mga patients kasi humingi sila ng tulong at nakakaawa. Pinuntahan namin bahay nila sa tabi ng Smoky Mountain. Ito Malapit-lapit na doon. halos sa tabi na ng Smoky Mountain to. Pakita natin. Ayan. Ito si Luisa, pati si Pedro at Luisa Cañete. Kasi galing sila sa Salamat Doc at nakita ko nga may sakit sila kaya dinala natin sila. Ito, pinapakita ko. Ito yung lugar nila. Grabe yung lugar nila. Puro putik, puro basura talaga. Kasi yun ang trabaho nila eh. Tsaka hindi na nalilinis eh. Ito pala yung bahay ninyo, no? Ang daming basura. Ito ba yung lugar ninyo? Ha, Luisa? Opo, mga lugar namin po. Ano ba trabaho nyo dito? Mamasura lang po. Namamasura lang, katulad ng ganito ang Opo, mga ganyan, tinatrabaho talaga. Opo. ninyo. Oo nga eh. Ganyan po So dito kayo nakatira? Opo, kami ano po. Paano yung mga bata? Di maraming laging may ubo, laging nakakagat. Oo nga eh. Tapos tatay, nakita ko bagong na stroke stroke. siya, kaya nga gusto natin siya tulungan. Meron kaming mga dalang gamit para sa inyo, ha? Kaya sinuyod namin itong Tondo. Ang dami nakatira dito. Grabe. Sige, pasok tayo doon sa bahay niyo. Tingnan natin. Yan, sige. Pasok tayo. Okay. Mahirap maglakad Tayo, dito, delikado. Pasok, maingat tayo. Maraming mga dumi ng aso. Dito tayo sa kaliwa. Papasok. Pwede ba dito, Luisa? Sige, baka biglang lumubog itong lupa. Yuyuko. Okay. May bayad ba kayo sa renta dito? Wala. Wala ba kayo? Marami kayo nakatira dito. So, pasok tayo sa bahay ni Pedro at Luisa. Dito sa Tondo. Okay. Sige papasok na muna tayo pero pinapakita natin kung saan sila nakatira. Dami nakatira dito. Ito, Doc Lisa. Yan. So, ito, finally, nahanap namin sila dito sa Barangay 105, Building 17, Unit 18. Lahat ng taga rito namamasura na po lahat. So, magkano na lang kinikita niya sa Isang isang araw? sandaan. 100 piso. Opo, tapos babayad pa sa sidecar, di 50 na lang po. So 100 ang kinikita nyo, 50 pesos sa sidecar. Mga kinukuha nyo, mga ano ba? Basura po, yung mga Plastic. plastic po. Tapos bigla na lang si Pedro na-stroke. Opo. Ano nangyari nung na-stroke ka? Bigla lang po, hindi Ito, nangiwi yung mukha. bigla lang Ito nga eh. na-stroke ako eh. Oo. So mula nung na-stroke ka, nahihilo ka na, hindi ka na makalakad. Hindi na ako makalakad ng malayo. So sino na lang nagtatrabaho sa inyo? Kami lang po ng At yung anak mga ko anak po. ko na lang. Paano yung kinakain nyo araw-araw? Kung saan ako na po, ano Anak po. ko na lang nagbibigay sa Kami yung babae po Oo yun. nga. Pero alam ko, tumigil na rin siya sa pag-aaral niya. Opo. wala naman, hindi naman nag-aaral. Oo. Yun na nga, nung nakita ko nga yung kwento nila, kasi talagang nakakaawa, kaya sabi ko nga tutulungan natin sila. Tapos na-check up ko na yung blood pressure ni Pedro, 140/90. Meron tayong gamot para sa inyo. Ito bibigyan kita ng pang 7 buwan. Amlodipine, 5 milligrams. Pwede ito pang mayamang gamot Pero pang mayaman, pang mahirap para sa inyo. Meron kang multivitamins dito, pang 6 na buwan din. Para sa ubo, pwede ito, bibigay ko sa inyo. Tsaka meron pa tayo dagdag para sa lagnat. May pagkain din kami dala ni Doc Lisa. Ano ba itong mga bigay dala mo, Oo, Doc Lisa? dinala natin sila ng mga apples, mga canned goods,
oatmeals, milk, bigas, meron din tayong kulambo dahil napakalamok dito. Ganon din ang electric fan para hindi sila lalamukin at mas masarap ang kanilang pagpapahinga. So, dito lang kayo nakatira sa bahay na to, yung buong pamilya ninyo. Pakita nga natin. Okay naman? O, laging inuubo ang bata siguro. Di ba? Malakas yung amoy eh. Nakita ko eh, ang daming mga basura sa labas. Wala na ba nagko-collect ng mga basura dito? Meron po, kung sa labas. Sa labas lang, Itatapon po sa labas. matapon sa labas. Tinatapon sa labas. Oo, sige. So, may tulong din kaming ibibigay sa'yo. Marami tayong mga kapitbahay, ha? Ito, para kay Luisa, ha? Salamat So, po. sana, kaya rin natin itong ginagawa kasi una-una gusto kong makita yung kondisyon ninyo. Anong ba talaga problem? Ang dami nakatira dito, libo-libo. Grabe. At sana nga kung mayroong nakikinig sa atin, baka may gustong tumulong at talagang kailangan ninyo ng tulong, eh nandito lang naman sila sa Tondo, Barangay 105, Building 17, Unit 18. Hindi mo kayo mapapalis dito. Hindi po, matagal pa Oo, po. ha? So, ganun lang, konting lakas ng loob at wala ka na ibang alam na trabaho, no? Mangangalakan lang talaga. Hindi, sorry po lang po kami, yung kasama po ko sa anak ko. Ano nga mas maganda kinukuha niya? Plastic ba o yung mga tinatapon? Yung kagaya nakita po nyo doon, na yung po yung ganun. Yung mga plastic na Opo. Jollibee, Opo. McDo, Opo. tapos yung mga lata. Magkano benta ng isang supot na yun? Ano po, mura na po ngayon. Lata ngayon, 3 piso na lang po isang kilo eh. 3 piso lang nakukuha nyo. 2 pesos ang kilo. Oo. Meron ba kayo gustong sabihin para sa mga nakikinig sa atin? Baka may gustong tumulong sa inyo? Sana tulungan po nyo kami sa paghahanap buhay po namin. Asawa ko po walang trabaho. Yung anak ko walang trabaho po rin. Eh lang po. Okay, maraming salamat sa panonood. Grabe talaga yung napuntahan namin. Parang kahit palagay ko, 99% sa atin hindi kaya mabuhay sa ganong klaseng lugar. Lahat kasi talaga eh. Ang trabaho nila, kukuha sila ng mga plastic, yung mga Jollibee, McDo plastic, ilang kilo-kilo, tapos mabebenta ng 3 piso. Parang 2 piso lang ata yung plastic per kilo. Tapos ang gustong-gusto nila yung mga dilata, yung mga sardines, dilata. 1 kilo, mabebenta nila 3 piso lang. Kinikita nila 100 pesos a day. Babayad pa sila sa sidecar, 50 pesos. Dati daw malaki kita nila, pero ang dami na daw namamasura dito sa lugar natin, dito sa tabi. Kaya hati-hati na lang sila, 50 pesos a day. Paano ka mabubuhay doon? At yun na nga, kung tinulungan namin sila, babalik-balikan natin. At syempre, baka meron ding ibang gustong tumulong, pero hindi ko ma-advise na pumunta kayo doon. Kasi mahirap talaga. Tsaka yung lalakarin nyo talagang punong-puno, medyo delikado. Mali ka lang ng tapak, malulubog ka na dun sa dumi. Pero yun lang po. Salamat sa lahat, Doc Lisa. Yes, so maraming salamat sa mga nag-share, sa mga Yes, nakinig, sa oo mga nga. nag-tune in. Salamat po sa pag-share. Thank you sa lahat ng inyong comments na babasa ko. At tuloy-tuloy ang ating pagtulong dito. At hindi lang dito kay Ernesto at Luisa. Meron din tayong mga ibang tinutulungan. Next time ko na lang papakita sa inyo yung mga tinutulungan natin. Pinipili ko yung mga pasyenteng talagang may sakit, talagang nangangailangan. Sineshare natin dito sa FB. At hopefully, ang dami nating followers. Napakabait ng ating followers. Salamat sa lahat ng tumutulong. Hindi naman po kailangan pera eh. Sa lahat na nag-share ng video, maraming salamat. Malaking tulong ang pag-share ng ClickPacket. Pag sinare nyo, makikita ng lahat ng friends nyo. Pag nakita ng friends nyo, mapapanood nila yung live natin, magiging healthy sila. At makikita rin nila yung ginagawa nating pagtulong. At syempre, number 2, hindi lang share yung pagdadasal ninyo para sa kanila, para sa ibang may sakit. Malaking, very powerful ang prayer. Kaya tayo nandito dahil sa prayer. And number 3, yung mga may kaya, iba naman nagdo-donate. Okay din yon. Malaking tulong para sa ating may hirap. So, kaya natin gawin yan. Facebook Live lang, share lang, para na tayong isang government agency, di ba? Paparamihin natin, milyon-milyon, matutulungan natin. God bless po. Salamat. Grammar Estrera, thank you very much. Sa lahat na nag-comment, Marisa Vergara, thank you very much. Pasensya na, hindi ko nababasa lahat. 2 million kayo, hindi ko mabasa. Pero, lahat kayo, lagi kong iniisip, ginagawa namin ito
para sa inyo kasi nga concerned kami sa inyo. Actually, yun naman talaga ang real reason dahil mahal namin kayo. Kahit feeling nyo, hindi nyo kami kamag-anak, feeling ko kamag-anak ko kayo. Kasi yung comments nyo, yung concern ninyo, concern ko, at yung mga sinasabi nyo, pinapakinggan ko at ginagawa kong katulong sa aking decision. More than my family, kayo yung pinaka-family Yung mga ko. komento nyo po, yung mga Nabasa advice ko. nyo sa amin. Yes. Yun yung sinusunod Good namin. or bad advice, okay sa akin. Minsan maganda nga yung negative advice, sinasabi yung tama o ganito gagawin. Makakatulong din yan. Okay? God bless po. Goodbye. Salamat sa pag-check. Salamat. Warm applause daw. Thank you very much. Diba? Malinaw naman, diba? Last na lang, sasabihin ko. Malinaw naman, diba? Pag merong isang lalaki nagbigay sa'yo ng roses, ng chocolate, ng maraming regalo, ano ibig sabihin nun? Siyempre, may gusto siya sa'yo. Diba? Common sense eh. Pag meron kayo nakitang doktor, kamukha nito, kamukha ako, lagi nagbibigay ng Facebook Live, laging libre ang tips, laging libre ang gamutan, simple lang naman ibig sabihin nun, di ba? Kailangan pa ba i-spell yun? Ginagawa natin to para sa Diyos dahil mahal namin kayo. That's it po. Sige, mawawala na ako sa message ko. I-off mo na.